Ayon dito sa lumabas na report ng playback ni Snow Badwa ay meron daw posibilidad na itong si Poy Eram ay mapunta dito sa Barangay Hinebra. Alam naman natin na ang TNT gusto raw makuha itong si Christian Stan Hardinger. At ang isa raw posibilidad dyan, alam natin maraming possibilities dyan, baka si Mikey Williams masama rin. Pero ang isa raw tinitignan dyan ay baka ang maging trade, itong si Christian Stan Hardinger mapunta dito sa TNT. Samantala naman, itong si Poy Eram ay dadalin dito sa Barangay Hinebra at baka si Ben Adamos masama dito sa Terra Firma Jeep. Isa yan doon sa mga posibilidad. Alam natin na isa din doon sa mga posibilidad na pwedeng mangyari, baka si Mikey Williams ang dalhin sa San Miguel at si Stan Hardinger mapunta dito sa TNT Tropa. So marami pang pinag-uusapan dito na posibilidad dyan. Kaya siguro doon sa mga magtatanong bakit kukunin ng Barangay Hinebra itong si Poy Eram, gayong meron na silang Troy Rosario, dahil si Troy Rosario ang laro niyan ay power forward. Samantalang ito si Eram ay talagang center. So babagay talaga na magtandem yan kung meron kang Eram at meron kang Japet Aguilar at Troy Rosario at Jamie Malonzo. Ang isa pang posibilidad daw dyan ay baka itong si Kmar Carino ay mapunta dito sa Barangay Hinebra para magkaroon sila ng additional center. So ang nakikita natin dito, maraming mga possibilities na pwedeng mangyari. Ibig sabihin, yung mga trade pieces ay pwedeng mabago. At syempre, kinakailangan naman talaga yung ayusin at baguhin, depende doon sa magiging takbo ng usapan. Ang maliwanag dito, itong Barangay Hinebra TNT, kahit sila naglaban doon sa final sa huling konferensya, ay hindi pa tapos dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup. So itong hindi na nakapagtataka at aabangan natin kung maa-approve yan ng PBA Trade Committee. Pero sa ngayon masasabi natin na maganda talaga ang tsansa na itong si Stan Hardinger ay masama nga dito sa trade na pinag-uusapan ng SMC at MVP. Ang balitang lumalabas ngayon ay baka daw itong si Jeron Teng at si Terence Romeo ang i-offer ng San Miguel Beer para makuha itong si Cedric Bearfield. Ayon dito sa playback ni Snow Badwa, mukhang ang initial report daw talaga, actually medyo matagal-tagal na itong balita, si Homer Sison ng Spin PH binalita rin na si Cedric Bearfield daw talaga ay mukhang sa San Miguel mapupunta dahil parang ayaw na raw ng Converge at ng TNT Tropa dito. Yung sa Converge, alam natin kung ba't ayaw na nila dyan kay Mikey Williams. Siguro dahil nakuha na nila si Jordan Heading. At itong TNT naman, ay nakita nila na kaya nilang mag-champion at nang walang Mikey Williams at nang walang Cedric Bearfield. At saka nandyan naman si Robert Bolly kung kinakailangan talaga nila ng point guard. So mukhang si Cedric Bearfield dito sa San Miguel mapupunta. Ang initial report daw Terence Romeo plus Cedric Bearfield. Pero may posibilidad din daw na baka idagdag si Jeron Teng dyan. Ngayon, kung mangyayari ito, hindi naman to first time na yung kampo ng MVP Group ay nakikipag-deal dito sa SMC. Dahil kung matatandaan ninyo, si Terence Romeo, nasa TNT yan dati bago na trade dito sa San Miguel. And of course, bago yan, nagkaroon din sila ng trade dati. Itong si Matt Ganuelas Rosa ng TNT, napunta sa San Miguel kapalit ni RR Garcia. Kaya, hindi na nakagugulat kung mangyayari yan. Kung sakaling mapunta si Cedric Bearfield dito sa San Miguel Beer, ay magiging mas bata yung backcourt nila. Pero kinakailangan pa rin nilang i-address yung problema pagdating dito sa kanilang center at power forward position. Dahil parang yan talaga ang kulang sa SMB. Kung tutuusin, ito naman guard nila ay okay naman yung lineup dyan. Although inaamin natin na kinakailangan talaga nilang mag-upgrade dahil medyo matanda na rin yung roster. Kaya siguro okay na rin na kunin nila itong si Cedric Bearfield. Tignan na lang natin kung si Romeo at si Tenga ang magiging kapalit nito. Nanalo ang Gilas Pilipinas kontra dito sa Hong Kong gaya ng inaasahan ng karamihan. At dahil dito masasabi natin na magiging maganda na yung performance talaga ng Gilas at sabihin na natin pang world class talaga. Nakita na natin na ibang-iba talaga kapag nag-handle si Coach Timko ng koponan. Marami talaga umasa na tatalunin natin tong Hong Kong. Pero talagang sobrang dominant itong naging laro ng Gilas. Nanguna, of course, itong contribution ng iba't iba nating players katulad si June Marfajado naka 14 points, si Kai Soto naka 12 points, si Justin Brownlee of course alam natin nag-contribute yan at hindi naman masasabi natin na itong Hong Kong ay basta na lamang binigay yung laro. Sinubukan talaga ng Hong Kong pero mas maganda talaga ang nilaro ng Gilas Pilipinas kaya hindi na nakapagtataka na sila ay nanalo. Nakita rin natin na dito sa naging performance ng Gilas Pilipinas, ang naging susi dito talaga yung ball movement nila.
Kaya hindi na nakagugulat na ganyan ang naging resulta. Sinabi nga ni Coach Tim Cone na ito si Carl Tamayo in particular, ang ganda ng pinakita, naka 16 points siya. At sinabi ni Coach Tim Cone na itong sweep na ginawa ng Gilas dito sa window 2 ng FIBA Asia Cup ay talagang napakagandang regalo para doon sa mga fans na nanood nitong serye. Dahil dito, titignan na lang natin kung sino ang mananalo dito sa laban ng New Zealand at ng Chinese Taipei para malaman kung ano magiging posisyon ng Gilas. Kapag nanalo ang New Zealand dyan, ay mapapasok na dito sa next round itong Philippines. Kaya dito natin makikita ngayon na itong Gilas Pilipinas talaga ay maganda ang composure na pinakita. Lalo na noong third quarter at doon sila umarangkada at nagkaroon ng breakaway. At magmula noon ay hindi na nakabalik itong Hong Kong. Kaya asahan natin ang mas maganda pang mga magiging laro ng Gilas dito sa mga susunod na qualifying tournaments. Sa ngayon, itong Converge Fiber Xers ay excited na maglaro dito sa PBA Commissioner's Cup. Sabihin man natin na medyo hindi maganda yung pinakita nila dito sa mga tune-up games. Hindi naman yan magiging indikasyon ng kanilang performance. Dahil ang mga tune-up games ay tune-up games lamang. Alam natin na iba syempre yung talagang magiging laro nila dito sa pag nag-umpisa na yung Commissioner's Cup. Syempre hindi naman ito todo ng mga players yung kanilang lakas, lalo na yung mga imports dito sa tune-up games. Kaya sabihin na natin na magkakaroon pa syempre ng period of adjustment ito si Jordan Heading at si Justin Baltasar. Magkakaroon ng mga major pieces itong Converge. Si Baltasar, si Heading at syempre yung import nila. So, asahan natin na kinakailangan gumawa muna ng adjustment itong mga players bago magkaroon ng talagang makikita natin yung talagang laro ng Converge. Syempre sa umpisa medyo maninibago pa si Heading at yung import nila plus ito si Baltasar dahil syempre bagong mga saltayan dito sa Converge at kinakailangan pa nilang masanay dito sa sistema na paiiralin ni Coach Franco Atienza, Raiko Turaman at si Charles Chu. Pero bigyan natin ng ilang laro yan, baka sigurado magiging title contender na itong Converge Fiber Xers. Kaya dito natin masasabi talaga na mukhang magkakaroon na ng isang independent team na talagang lalaban dito sa kampyonato. Itong Reynor Chanel Astro Painters, alam natin ang lakas din ng lineup ngayon. Kaya mukhang magkakaroon na talaga ng challenge dito sa dominance ng SMC at MVP group. At syempre, isa yan sa mga bagay na gusto naman talaga ng fans na makita. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito para dito sa Converge. Inaasahan ng marami na magiging maganda performance nila dahil may reputation to Converge na mahusay kumuha ng mga imports at syempre si Jordan Heading kilala na yan bilang isang player hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi maski sa international leagues. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, kay Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, kay Alicia Garcia, Michael D., Dexter Domer, Enju, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Anthony Alon family, Dalmacio de Guzman, pati na rin ang iba pa natin tagapakinig katulad ni Edwin Carmona Jr., Katsakino Dukusin, Junjun Angie Patpat at B-Boy Matas, Malyari Mascarinas, Alfonso Dindin at Terdi Baraba, at si Mitch Andrea at Alexis at Mitch Bagares.